Hi mga kapwa ko home buyers, nandito ako ngayon sa bayan ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. So makikita niyo sa likod ko yung isang part o ibang part ng mga bulubundukin dito sa DRT. Diba napakaganda? So right now, ang i-discuss ko sa inyo is about the RFO and pre-selling. So ano nga ba yung RFO? Ito yung tinatawag na natin na ready for occupancy or halos pwede na nating tirahan yung property kasi gawa na yung property. So ang hinihintay na lang dito is the housing loan approval if papasok natin siya for financing at yung matapos ni client yung kanyang equity or down payment. The usual timeline kung kailan natin pwedeng ma-acquire yung RFO unit ay around 6 months to less than 1 month. So while the pre-selling naman, ito yung tinatawag ko na start from the scratch. Kasi usual na makikita natin dito ay lupa pala. Naghahanap na agad ng prospective buyers yung mga developer natin, agents, and broker natin. Para in that way kasi mas mura yung nagiging price or total contract price ng property kasi nga nagsisimula pa lang sila. Since ang mga pre-selling ay nagsisimula pa lang doon sa mga introductory price nila, mas mababa talaga sila kaysa doon sa mga RFO. Kasi yung RFO, konting panahon na lang is matitirahan mo na si property. While the pre-selling kasi maghihintay ka talaga. The good thing with pre-selling ay gawa ng plano yung mga client o yung mga buyer natin kung ano ba yung gusto nilang design pagdating sa kanilang property once na nakalipat na sila dito or na-take out na nila yung property. Ang RFO naman, mas comprehensive na yung pagbabayad. Kailangan mong matapos na in a certain period of time yung binibigay na amount for the down payment or equity. Say na ang down payment na computed para dito is 100,000 and you were given 6 months para matapos yung down payment. So hahatiin mo yung 100,000 for 6 months. While the pre-selling naman, mas mahaba yung binibigay na time para dun sa client para matapos niya yung down payment or equity. So let's say 100,000 and binigyan siya ng 3 years to pay for the 100,000. So mas maliit yung monthly amortization pagdating sa pre-selling. It depends with the situation. If you are first time home buyer, limited ang budget at hindi ka nagmamadali paglipat dun sa property, go for pre-selling kasi mas mapaplano mo and mas magiging prepare ka sa pagtapos ng equity mo or down payment mo as well as dun sa remaining total contract price. While if you have enough money to cover the expenses of the equity or the down payment, why not go for the RFO kahit first time home buyers ka? In that way, mas makakalipat ka kaagad lalo na kung nangungupahan ka. So yung amount na inuubos mo sa pagrerenta, dun na sa agad sa property na kinukuha mo, ilalagay yung pera. There are hindi naman first time home buyers or talaga nag-e-invest sila. So they are still going with pre-selling kasi in that way mas magagamit nila yung years o yung time na binibigay sa kanila para matapos yung total contract price na rin or mabawasan man lang yung kailangan nilang i-loan para doon sa property na yun. While others go with RFO kasi mas magagamit na nila yung property, mapapaupahan na nila o kaya ay mapapasok na nila sa Airbnb. In that way kasi magugulong na nila yung pera na nakukuha nila from the investment. For me, nung first time kong muha ng property, pre-selling pa rin yung kinuha ko. It's because limited yung budget ko. At saka dahil first time ako noon, medyo skeptical pa ako, hindi ko pa alam yung process pagdating sa real estate. So right now, kung magkakaroon ng budget ulit, I'll still go with kung ano ba yung kaya ng budget ko. So it still depend with the client or the buyer kung ano yung kanilang preference. Hopefully, naliwanagan kayo kung ano ba yung difference between RFO and pre-selling. Still, si client pa rin yung masusunod o si home buyer pa rin yung masusunod kung ano ba yung mas prefer nila, is it RFO or pre-selling.